Isang magandang araw po mga Kapinoy. Kamusta po kayo? Ano? Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi. Kahit saang parte man kayo ngayon nandun. Ano? Ngayon po ay araw ng Huwebes. Tayo po papasok ng trabaho. Alas 7 ng umaga. No? At magandang panahon, 69 degrees Fahrenheit. At talagang mainit na po. Minsan po ito ay sa past 3 days or 4 days umaabot na po ng 80, 87. So, andyan na po, ano? Summer na. Although spring pa lang ngayon, ano? Nagsisimula ng mamerde ang mga dahon sa paligid. Okay. So, kamusta po kayo, no? Ah, siguro napapanood niyo yung nangyayari sa sa atin sa kongreso natin sa Pilipinas saan ginagawa ang impeachment hearing, ano? At tinitingnan kung meron bang probable cause para maisampa ng maayos sa Senado for impeachment hearing, ano? So ngayon po ay ginagawa pa rin ng uh, Justice Committee kung ang kanilang trabaho upang magsaliksik kung may enough na evidence to support the impeachment, ano, filed by different groups. So, nitong huli, no, reception of evidence na tinitingnan nila yung mga ebidensya, ay iniharap nila si Ramil Madriaga. Sino ba itong si Ramil Madriaga? Ewan ko kung sino to, no? Pero ito ay nagpakilala, no? Nagpakilala na siya ay, malapit. Malapit na trabahador o koneksyon. May malapit na koneksyon sa mga Duterte, lalo-lalo na kay Sara at saka kay Digong. Ano? Kay Digong. Actually, parang ang pinalalabas niya, pinagkakatiwalaan siya ni Digong. No? Si Ramil Madriaga. Ah, at ito pong si Ramil Madriaga na to ay mukhang nagkaroon ng alitan dito kay Roque. Ano? At itong si Roque ngayon, ito ang dahilan sa pagkakaalitan kay Roque, kay Atty. Roque, ha, itong nagtatagong si Atty. Roque, ay dahil pinagtatanggol daw niya ang karapatan ng mga magsasaka, ano, sa Tarlac or Pampanga. Correct me if I'm wrong. So, nagkaroon sila ng mainitang paglalaban hanggang sa itong si Roque ay inihabla siya ng kidnapping. Diba? Kidnapping. So, nakulong siya, no? The problem here ay itong si Ramil Madriaga ay hindi natulungan itong si Sara, no? Si Sara Duterte at sa halip itong si Sara Duterte ata ay kinampihan pa itong si Roque. So, yan. Diyan nagsimula, no? Mukhang hindi man po nasabi, pero hindi lumabas sa hearing, pero mukhang merong motibo itong si Ramil Madriaga para magalit kay Sara Duterte. Hence, ito na, ano, nag-squill siya sa mga mga alam niya tungkol sa mga Duterte. Alright? So, ganun po ang nangyari sa buhay niya. Yun ang sinasabi niya. Now, alright. So, sa simula ay siyempre, ang sagot ni Sara Duterte ay itong hindi niya kilala itong si Ramil Madriaga. Hindi niya kilala. No? As in, wala siyang kilalang Ramil Madriaga. Di ba? So, yun ang kanyang sinasabi sa sagot niya doon sa complaint. No? Pero, lumabas na nga po ito si Ramil Madriaga at nagkaroon ng hearing nung Martes at mukhang sa unang uh, labasan ng ebidensya
ay itong si Ramil Madriaga at si Sara Duterte ay matagal nang magkakilala. At itong si Ramil Madriaga ay maraming ebidensyang ipinakita diyan sa harap ng Kongreso. Ano? Ah, at sinabi din niya ang mga ginawa niya. Ano? Ginawa niya pabor para kay Sara Duterte. Katulad na lang noong pagde-deliver ng mga pera. Ano? Noon daw pong time on December 20. Yeah, 2020, parang 2023. Di ba? O 2022. I don't know. I don't remember. Pero meron po siyang ginawang pagde-deliver na pera sa sa tatlong istasyon, ano? Sa tatlong lugar na yan daw po ay sa tulong ni Sara Duterte. Sabi sa dahil sa utos ni Sara Duterte, sorry. So yun po, no? Sinabi rin niya ang mga plano ng unit team na ito pa lang si may usapan at agreement pala itong si Sara Duterte at saka si Rodrigo Duterte at si Bongbong Marcos, na itong si Bongbong Marcos ay mag-step down after 2025 para mag-give way sa presidency ni Sara Duterte. Para nga naman daw ay katulad ng nangyari kay Gloria na pwede siyang tumakbo uli. No? Pwede siyang tumakbo uli sa 2028. Parang naman more than 10 years, ano? 10 years. More than 10 years siyang to si Sara Duterte na magiging presidente. Di ba? Tingnan nyo nga naman, ano? Yan ang mga lumalabas na ebidensya. Ano? So sa unang salpukan pa lang, sino nagsasabi ng totoo? Right? Si Sara Duterte o si Ramil Madriaga? Si Sara Duterte na puro deny, ano? Etong si Ramil Madriaga na nagrepresenta ng maraming ebidensya. Hindi po na nababaligtad o hindi man lang po nag-offer, no, ng evidence to controvert yung pong mga sinabi ni Madriaga, itong si Sara Duterte. Right? Okay. Padalawa, tanong, sino ba talaga nagsasabi ng totoo sa dalawa? Tingnan po natin, ano? Hindi ko naman po sinasabing yung lahat ng sinabi ni Ramil Madriaga are hindi ko po masabi na lahat ng sinasabi ni Madriaga ay totoo, ano, or gospel truth. Maaari pong ilan diyan ay hindi totoo. Pero sabi nga natin, itong nangyayari sa Kongreso ay paghanap lang ng probable cause. Ano? Hindi pwede, I don't know. Paano nila, hindi daw pwede po ang mga probing questions. But, alright, ito pong si Ramil Madriaga ay nag-offer, no? At gumawa ng waiver ng secrecy of bank deposits. Ano ibig sabihin nun? Pinabubuksan niya, pinapayagan niyang buksan ang lahat ng kanyang bangko, ano, at iharap sa madlang people, no? So, as contrast sa ginagawa ni Sara Duterte na hanggang ngayon ay hindi pa rin nagbibigay ng waiver of secrecy of bank deposits. Hanggang ngayon, ano? So tingnan natin, ano? Isa sa second highest o sa second highest official of the land. Ano? Na may obligasyon actually to be transparent para ipakita sa taong bayan na siya ay malinis. Eh hindi siya nagbibigay ng waiver ng secrecy of bank deposits. Samantalang itong isang alleged, alleged, ano, because hindi pa po proven
na siya ay kriminal o isang kidnapper. So isang alleged kidnapper ay nag-o-open ng kanyang bank accounts to prove that what he is saying are true. Right? Na sinasabi niyang lahat ay totoo at para pruweba ay inilalabas niya ang kanyang bank accounts. Diba? So, isang allegedly criminal na nagsasabi na nag-o-offer na ilantad ang lahat ng ebidensya niya laban sa isang vice president na may obligasyon na iharap ang kanyang bank account ay hindi niya ipakita. Ngayon, ang tanong, sino nagsasabi ng totoo sa dalawang yan? Isang handang maglantad na lahat-lahat o isang tinatago pa rin hanggang ngayon ang mga hinihinging ebidensya laban sa kanya. Ha? Kung totoo na wala siyang tinatagong yaman itong si Sara Duterte at lahat ng kanyang kinikita at kanyang pera ay kumbaga ay legal niyang nakuha. Anong kinatatakot talaga niya? Correct? Wala. Dapat. Di ba? Etong si Ramil Madriaga nga pala po, kaya nag-offer ng waiver ng secrecy of bank deposit. Kasi po, sinasabi niya na yung lahat ng kanyang accounts, lahat ng bank accounts niya, ay dami accounts ng mag-amang Duterte. Kung saan, doon po ibinabagsak ang pera sa accounts niya. Di ba? Kaya ang sinasabi niya ay napakalaking pera po ang pumapasok doon sa mga accounts niya na siya mismo ay walang kontrol dahil pinapipirma lang daw po siya sa mga deposits and withdrawal nang hindi daw naman niya alam at nakikita kung ano yung mga yon. Di ba? So, kaya po naglabas ng waiver yan ay para ipakita na, hey, tingnan nyo ang mga accounts ko. Yang lahat ng iyan ay mga pera ng mga Duterte. Hindi ko pera yan. Di ba? Baka nga lumabas diyan Ito sa akin lang, ano? Baka lumabas diyan Dineposit sa account ni Ramil Madriaga. Right? Ito namang si Ramil Madriaga, ito namang pera na ito, ipinasok doon sa mga account ng mga Duterte. It's a paglilinis, ano? It's a money laundering scheme. Okay? So, sa unang salpukan, 2-0. Unang-una, hindi nagsisinungaling itong si Sara Duterte na sinasabi niyang hindi niya kilala si Madriaga. Padalawa, ay kung si Ramil Madriaga ay handang maglabas ng kanyang bank deposits, itong si Sara Duterte, hindi. So, tingnan ninyo kung sino ang handang magsabi ng totoo sa dalawang. Okay, palaman natin sa susunod. Kasi sa susunod naman po, ang balita ko ay ito ng AMLAC, maglalabas na ng mga bank accounts nitong si ng mag-amang Duterte. At itong po si tawag natin si Senator Trillanes ay titistigo din nata. Right? Oh, by the way, pahabol. Itong isa sa mga allegations sa confidential funds, allegation of confidential funds ng Department of Education. Nalaman na po ng Kongreso at ng buong madla na itong appeal ng Vice President Sara Duterte tungkol sa confidential funds ng Office of the Vice President ay na-deny na po. So ibig sabihin, pinababalik na yung pera na confidential funds na ginamit, parang 73 million po yun.
Ano? Pero hanggang ngayon po ay hindi pa talaga ibinabalik. Okay? Magandang araw po. Bye-bye!